Magandang araw, Miss Aya. Itago mo na lang ako sa pangalang Abner. Tubong Bohol. Laking bariw ako. At sa lahat ng mga lumaki sa ganitong lugar, normal na lang marinig ang mga kwentong kababalaghan. Mga diwata, aswang, kapre, at higit sa lahat, mga engkantado at engkantada. Noon, tawa lang ako ng tawa kapag napag-uusapan yan. Hanggang sa dumating ang isang gabing, nagpabago talaga ng lahat at doon ko napatunayan na may mga bagay talagang lampas sa pangunawa natin. Nangyari yun, isang buwan matapos mamatay si tatay. Galing ako noon sa ilog para mangisda. Madilim na at ako lang mag-isa sa bangka. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng sagwan at huni ng mga kuliglig lang ang naririnig ko. Pagdating sa may bungad ng kagubatan, napansin kong may liwanag sa pagitan ng mga puno. Akala ko nung una ay apoy ng mga mangingisda, pero kakaiba. Kulay ginto, parang sinasayawan ng hangin. Dahil sa kuryosidad, inangkla ko ang bangka at naglakad papasok sa kagubatan. "May tao ba rito?" Tawag ko. Walang sumagot, pero habang papalapit ako, mas lalong lumilinaw ang liwanag na nakikita ko. At doon, nakita ko ang isang babae. Nakaputi, mahaba ang buhok, makinis ang balat na parang porselana. Nakaupo siya sa tabi ng batis at naglalaban ng tila makukulay na tela. Pero ang kakaiba, parang kumikislap ang katawan niya sa ilalim ng buwan. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa kanya. Lumingon na siya sa akin. Magandang gabi." Nauutal-utal at mahina kong bate. Ngumiti naman siya. Pero iba ang ngiting yun. Parang may halong pang-akit na hindi ko maipaliwanag. "Magandang gabi rin." "Lumapit ka, Abner." Sabi niya sa tinig na malambing. Parang musika sa tenga ko. Napahinto ako. "Kilala mo ko?" "Oo. Matagal na kitang kilala. Matagal na kitang pinagmamasdan." Hindi ko alam kung bakit. Pero para akong hinihila sa kanya. Hindi ko naisip kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Pero ang mga mata niya, kulay esmeralda. Tila may hatak na hindi ko matanggihan. Nang makalapit ako sa kanya, naamoy ko ang pabango niya. Hindi basta pabango, kundi halimuyak na parang bulaklak sa kagubatan pagkatapos ng ulan. "Paano mo ko nakilala?" "Dahil ikaw ang napili ko, Abner." At bago pa ako makapagsalita, hinaplos niya ang pisngi ko. Ramdam ko ang init ng palad niya. At sa bawat haplos, parang nawawala ang bigat ng loob ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Basta ang alam ko lang, nang magtagpo ang mga mata naming dalawa, bumigat ang paghinga ko. Para bang may kung anong pwersa na nagtutulak sa akin, na yakapin siya. "Abner, gusto mo ba ako?" Mahinang bulong niya. Napakagatlabi ako. "Hindi kita kilala, pero oo, gusto kita." Tumitig siya sa mga mata ko. Kita ko ang mga ngiti niyang mapang-akit. Kasabay nun ay ang paghaplos niya ng marahan sa liig ko, pababa sa dibdib ko. "Kung ganon, kung gusto mo ko, kunin mo ko ngayon." Matapos niyang sabihin yun, Miss Aya, doon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Nilapit ko ang labi ko sa kanya at hinalikan siya. Napakalambot ng labi niya at sa bawat halik ay parang nagpapainit sa dugo ko. Yumakap siya sa leeg ko at hinila pa ako palapit hanggang sa nadama ko ang init ng katawan niya laban sa akin. "Abner, laliman mo pa." Bulong niya habang hinahaplos ang likod ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon ko naramdaman ang kakaibang halina niya. Ang bawat haplos at halik ay parang may halong mahika. Hindi ko alam kung ako pa ba ang gumagalaw o siya na ang kumukontrol sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming magkahinang ng katawan sa gitna ng kagubatan. Basta't ang alam ko lang, ang bawat sandali ay parang walang katapusan at bawat paghinga ko, puno ng pangalan niya. Kahit hindi ko pa alam kung ano talaga ang pangalan niya. Pagkatapos, humiga siya sa damuhan at nakatitig lang sa akin. "Abner, mula ngayon, ikaw na ang magiging ama ng anak ko."
Napakunot ang noo ko. Anak, anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at tumayo. Saka marahang naglakad patungo sa likod ng isang malaking puno. Nang sundan ko siya, laking pagtataka ko nang bigla na lang itong naglaho. As in literal, Miss Aya. Naglaho talaga siya na parang bula. Samantalang ilang segundo lang naman ang naging pagitan ng pagliko niya sa likod ng puno at pagsunod ko sa kanya. Kaya laking pagtataka ko. Naiwan nga ako sa kagubatang yun ng hingal, pawis at puno ng tanong. Kinabukasan, akala ko bangungot lang ang lahat, pero pagdilat ko, naroroon pa rin sa balat ko ang amoy ng kagubatan at halimuyak ng babaeng nakasiping ko kinagabihan. Para akong nilagnat buong araw, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang init na hindi mawala sa katawan ko. Pinilit kong magtrabaho, nag-ayos ako ng lambat sa tabing ilog nang marinig ko ulit ang tinig niya. Abner. Napalingon ako pero walang tao. Nang ilibot ko nga ang paningin ko sa buong paligid, dumako ang paningin ko sa pagitan ng dalawang puno. May kumikislap na liwanag. Nilapitan ko yon at doon ko siya muling nakita. Nakasuot pa rin siya ng kulay esmeralda na bestida na mas lalo pang nagpapatingkad sa kanyang balat. Ako nga pala si Arya. Wika niya habang nakatitig sa akin na para bang walang ibang tao sa mundo. Arya, saan ka nagpunta kagabi? Bigla ka na lang nawala. Mahinang tanong ko. Ramdam ko agad kung paano dumula sa dila ko ang pangalan niya. Marahan siyang lumapit at hinawakan ng kamay ko, saka inilapat sa kanyang tiyan. Nararamdaman mo na ba? Ang ano? Ang anak natin. Sa mundong pinagmulan ko, iisa lang ang pagkakataon para magluwal. At ikaw ang napili ko. Ano? Arya, hindi kita kilala. Hindi ko nga alam kung ano ka talaga. Tsaka isang beses lang yung nangyari. Paano makakabuo agad? Engkantada ako, Abner. At alam kong hindi aksidente ang gabing yun. Ikaw ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Nanlamig ako. Pero may kung anong parte sa akin ang naakit palalo sa kanya. Engkantada? Kung engkantada ka, bakit ako? Dahil hindi ka katulad ng iba. Wala kang takot. At higit sa lahat, kaya mong magmahal ng walang kondisyon. Hinila niya ako palapit at muling naglapat ang mga labi namin. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi. Parang bawat halik niya ay may hatid na kakaibang enerhiya na dumadaloy sa buong katawan ko. Hinaplos niya ang bato ko at dama ko ang init ng hininga niya sa tenga ko. Abner, ulitin natin. Ngayon. Dito? Oo. Walang makakakita. Hindi sila makakalapit sa akin. Sa atin. At doon, sa gilid ng ilog na naliligo sa liwanag ng hapon, muli kaming nagsanib ng katawan. At sa bawat haplos niya ay may dalang init na parang apoy. Pero hindi nasusunog, kundi sinasakop. Ang bawat pagdikit ng balat niya sa akin, para bang humihigop ng lakas at sabay ibinabalik ng mas matindi. Hindi siya katulad ng babaeng mortal. Ang bawat galaw niya ay may ritmo, may himig. Parang sinasayawan ako ng isang nilalang na sanay sa sining ng pag-ibig. Abner, kapag natapos to, baka hindi mo ako makita agad. Pero tandaan mo, dadalhin mo palagi ang bahagi ko. Hindi ko na inintindi ang ibig niyang sabihin noon. Ang alam ko lang, para akong nalulunod sa kakaibang saya at init na dulot niya. Hanggang sa pareho kaming bumagsak sa damuhan, habol hininga at magkahawak kamay. Maya-maya pa, inayos niya na ang sarili niya at tumingin sa akin sa ngumiti. Magkikita ulit tayo, bago isilang ang ating anak. Sabi niya at muli akong hinalikan sa labi. Pero saglit lang yon. At tulad ng unang beses, bigla na lang siyang naglaho. Iniwan akong mag-isa, pawis na pawis at puno ng tanong. Lumipas ang 3 buwan mula noong huli kaming magkita ni Arya. Akala ko tapos na ang lahat, na baka isang panaginip lang talaga ang lahat ng yon. Bumalik ako sa normal na buhay. Nangingisda sa umaga, tumutulong kay nanay sa bahay.
at nakikipagkwentuhan sa mga barkada tuwing gabi. At doon ko nakilala si Olga. Maganda siya, mistisa, anak ng mangingisda rin. Hindi siya mahinhin gaya ng iba, pero may tapang at lambing na sabay kong nagustuhan. Sa loob lang ng 2 buwan, naging magkasintahan kami ni Olga. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Olga pauwi mula sa perya sa bayan, napansin ko ang malamig na simoy ng hangin. Ang paligid ay biglang tumahimik. Wala ni huni ng kuliglig. Wala ring tunog ng alon mula sa ilog. Olga, nararamdaman mo ba yun? Ang ano? Balik tanong niya. Pero bago pa ako makasagot, may liwanag na bumalot sa paligid namin. At doon lumitaw si Arya. Nakasuot ng bestidang kulay ginto, ang buhok niya'y sumasayaw kahit walang hangin. Ang mga mata niya, matatalim na parang tumatago sa kaluluwa ko. Abner. Malamig ang tinig niya pero may halong lungkot. Arya. Hindi ko alam kung matutuwa ba o matatakot ako. Napatingin si Olga. Sino siya? Hindi agad ako nakasagot. Lumapit si Arya sa akin. Hindi alintana ang presensya ni Olga. Hinawakan niya ang kamay ko at muling inilapat sa kanyang tiyan. Bakit ka naghanap ng iba? Gayong buntis ako. Anak natin itong dinadala ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Arya, matagal na kitang hinintay magpakita. Pero may mahal na akong iba ngayon. Tinignan ko si Olga na halatang hindi makapaniwala sa naririnig niya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Arya. Mula sa pagiging malambing, naging galit ito. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi mo ko hinanap? Dahil may kapalit na ako? Hindi kita pinalitan. Pero hindi kita kilala ng lubusan. Arya, si Olga, siya ang kasama ko araw-araw. Siya ang... Tumigil ka! Sigaw niya, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Matalim siyang tumitig sa akin saka nagsabing, Abner, pumili ka ngayon, ako o siya. Nanginginig ang tuhod ko. Alam kong hindi siya ordinaryong babae. Alam kong may kapangyarihan siya. Pero tumingin ako kay Olga na hawak-hawak ang braso ko. Bakas ang labis na takot sa mukha niya. Arya, patawarin mo ko. Si Olga ang pipiliin ko. Ilang sandali pa, kitang-kita ko kung paano nagdilim ang mukha ng diwata. Mali ang desisyon mo, Abner. Kapag ganyan ang pinili mo, pagbabayaran mo to. Bulong niya, pero ramdam ko ang panginginig ng tinig niya sa galit. Bago pa man ako makapagsalita, bigla siyang naglaho sa isang alon ng liwanag. Bumalik ang tunog ng gabi, pero para bang may naiwan na mabigat sa dibdib ko. Simula noon, nagsimula na ang kakaibang nangyayari sa akin. Sa unang linggo, mabilis akong mapagod kahit kaunting trabaho lang. Sa sumunod, nagsimula ang matinding pananakit ng dibdib at bigla ang pag-init ng buong katawan na para bang nilalagnat ako. Pumapayat na rin ako kahit doble-doble ang kain ko. At sa tuwing matutulog ako, palagi ko siyang nakikita, ang diwatang si Arya. Nakaupo sa may paanan ng higaan ko, nakatitig lang at hindi ngumingiti. Hindi ko hahayaan na may aagaw sa bagay na pag-aari ko, Abner. Hanggang sa huling hininga mo, akin ka lang. Makalipas ang ilang linggo mula nang magpakita si Arya, halos hindi na ako makabangon sa higaan. Hindi na ako makapangisda, ni makalakad ng matagal. Hirap na hirap ako. Pakiramdam ko, may mabigat na nakadagan sa dibdib ko tuwing gabi. At sa umaga, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Parang nakabantay lang. Si Olga, halos hindi na mapakali sa takot at pag-aalala. Abner, kailangan na nating magpatingin sa doktor. Sabi niya habang pinupunasan ng pawis ko. Olga, wala namang magagawa ang doktor. Hindi sakit na normal to. Anong ibig mong sabihin? Si Arya, siya ang dahilan. Galit siya kasi pinili kita. Hindi ka ba nagbibiro? Olga, kung nakikita mo lang siya tuwing gabi, nakaupo sa paanan ng kama, nakatingin sa akin, hindi siya umingiti kahit konti. Parang hinihigop niya yung lakas ko. Kung totoo yan, kailangan natin ng albularyo. May kilala si nanay sa kabilang baryo.
Si... si Mang Damian. Matanda na pero malakas pa naman yun. Marami na daw yung naliligtas sa sumpa ng mga engkanto. Ano, gusto mo bang subukan natin magpatingin ka sa albularyo? Kung yan na lang ang tanging paraan. Kinabukasan, kahit halos wala na akong lakas, sinamahan ako ni Olga papunta sa baryong kinatitirhan ni Mang Damian. Nasa paanan na ng bundok ang bahay niya. Luma, yari sa kawayan at napapaligiran ng halamang gamot. Pagdating namin, sinalubong kami ng matandang lalaki na nakaputing kamesa at may mahabang buhok na kulay abo. Kayo ba ang magkasintahang sinasabi ni Lita? Bungad na tanong niya habang nakatingin sa akin. Opo, Mang Damian. Si Abner po, may sumpa siya ng engkantada. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang pulso ko at ipinikit ang mga mata niya. Ilang segundo lang, bumuntong hininga siya. Malakas ang kapit sa'yo, iho. Babae, napakaganda. Mabango, pero hindi tao. May anak na kayo sa mundo niya. Kaya kahit saan ka pumunta, may connection kayong dalawa. Nagkatinginan kami ni Olga. Sabi ko sa'yo, hindi normal to. Bago pa man tayo magkakilala, akala ko normal na babae lang yung nakita ko sa may tabing ilog. Pero hindi pala. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Abner. Naiintindihan ko. May mga bagay talagang nangyayari sa mundo na hindi natin kontrolado. Ang mahalaga, magamot ka ngayon. Bumaling siya sa matandang albularyo. Pwede pa po bang mawala yon, Mang Damian? Pwede, pero mahirap. Kailangan nating putulin ang bigkis ng dugo at may kapalit ang ritual na to. Ano hong kapalit? Buhay ng sanggol sa sinapupunan niya sa kabilang mundo. Kapag pinutol natin ang ugnayan, hindi na siya makakabalik dito pa para hanapin ka. Napatingin ako sa lupa. Kahit hindi ko nakita ang bata, alam kong anak ko yun. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang paghila niya sa buhay ko. Kung hindi po natin gagawin, anong mangyayari? Bago mag-ikalimang buwan mula siya ay nagbuntis, ikaw ay mamamatay. At sa oras ng kamatayan mo, kukunin niya ang kaluluwa mo para dalhin sa kanyang mundo. Bilang na lang ang araw mo, iho. Kaya't kailangan mong magdesisyon na agad. Natahimik kaming dalawa ni Olga. Ramdam ko ang kaba sa puso ko. Mang Damian, gawin na natin. Lakas loob na sabi ko. Pinasok kami ni Mang Damian sa loob ng bahay niya. Pinaupo ako sa banig at pinalibutan ng mga dahon ng saging, asin at puting kandila. Sa gitna, may maliit na palanggana na may tubig. Inumin mo muna itong pinaglagaan ng halamang ito. Pangpatibay ng loob at katawan mo. Sabi niya sabay abot ng mapait na sabaw. Habang iniinom ko yun, nagsimula na siyang mag-orasyon paikot sa akin. Binubundol-bundol niya ako ng dahon ng sambong at dinidiligan ng tubig mula sa palanggana. Maya-maya, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero malinaw kong narinig ang tinig ni Arya. Galit, masakit. Abner, hindi mo pwedeng gawin to. Anak natin to! Sigaw ni Arya na para bang nasa loob ng kailaliman ng kuweba. Napapikit ako sa bigat ng boses niya sa utak ko. Arya, patawarin mo ko. Pero mamamatay ako kung hindi ko to gagawin. Ha? Mas pipiliin mo siya kesa sa akin? Oo, dahil mahal ko siya. At dito ako nababagay. Sa mundong to, hindi sa'yo. Lalo pang lumakas ang hangin. Tumayo si Mang Damian at itinaas ang kamay. Patuloy pa rin sa pag-oorasyon. Bigla kong naramdaman ng matinding kirot sa dibdib. Para bang may humahatak palabas mula sa puso ko. Napasigaw ako sa sakit. Sa gitna ng hiyaw ko, nakita ko sa tubig ng palanggana ang mukha ni Arya. Umiiyak pero unti-unting naglalaho. Abner, hindi mo na ako makikita ulit. Bulong niya bago tuluyang maglaho ang anyo niya. Pagkatapos ng ilang minuto, humina ang hangin. Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, naroroon pa rin si Olga. Hawak-hawak ang kamay ko. Abner,
Tapos na. Wala na siya. Sabi niya, kitang-kita ko ang luha sa mata niya. Luha ng ginhawa at takot na tapos na. Pumasok si Mang Damian. May dalang tasa ng tsaa. Iho, tapos na ang sumpa. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nilalang na gaya niya ay masama. Minsan, sila rin ay marunong magmahal, kaso sa maling paraan. Dahil hindi nila alam kung paano ba talaga magmahal ng tama at totoo ang mga tao. Napangiti ako ng mapait. Oo, Mang Damian. Pero kahit anong ganda at halina, wala pa rin tatalo sa pagmamahal na totoo. At mula nga noon, bumalik ang lakas ko. Naging payapa ang buhay namin ni Olga. Pero sa tuwing mag-isa ako sa tabing ilog sa gabi, minsan parang naaamoy ko pa rin ang halimuyak ni Arya sa hangin. At doon ko naaalala na minsan sa buhay ko, nakabuntis ako ng engkantada at mananatiling lihim yun magpakailanman. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.